Kaya pala hindi naglaro si Jamal Murray at Nikola Jokic. Bukod sa may injury, si LeBron ang magko-coach sa Lakers. Kaya pala si Luka first quarter pa lang 21 points na. Baka i-trade kasi ni coach. Si Bronny naman para naging saling pusa, nasa likod na ng bench. At least nakapaglaro. Hindi pwedeng mawala din si Bronny sa usapan kasi gagatasan. Pinaabot pa ng Lakers sa 30 points yung lamang sa isang point ng game. One-sided yon para sa Lakers. Ginawa ni Austin Reeves yung sinabi niya before ng game na ibabalik niya yung favor sa Nuggets dahil 2 season na silang tinatalo. Dahil walang Nikola at Jamal Murray, kulang sa firepower yung Denver. Pumapasok pa yung 3-point shot ng Lakers. Ang nakakapagtaka lang dun sa LA, 2 season na nakapag road games, parang ayaw nilang maglaro. Ang dami laging nai-injured. Pero kapag home court, ganado yung mga player. Ngayon kasi 28-7 record sa home court nila. Parang inaantay ng mga player ng Lakers na manood yung mga Kardashian sa kanilang game sa home court. Sila kasi ang merong second worst record sa road games behind sa Milwaukee Bucks sa lahat ng mga teams na kasama sa top 6 ng standing. Si Luka naman nag-a-average sa Lakers ngayon ng 26 points, 8 rebounds, 8 assists per game. Siya ang leader ng Lakers sa stats pagdating sa assists, points, rebounds, steals, 3-point shot, pati na rin turnover, kinuha niya. Kapag walang LeBron, nag-a-average si Luka ng 30 points, 10 rebounds at 9 assists. Versus Denver Nuggets, 31 points, 9 rebounds, 7 assists, at syempre 6 turnovers. Mukhang pinangatawanan talaga ni Luka yung pagiging leader. Nung time na wala pang Luka, dahil nga merong Anthony Davis pa, si Jackson Hayes nag-a-average lang noon ng 17 minutes, 6 points, 2 rebounds at 1 assist. Nung time naman ni Luka, gamit na gamit si Jackson Hayes, nag-a-average na ng 24 minutes, 9 points, 6 rebounds at 1 block per game. Versus Nuggets, naka 6 points at 7 rebounds si Hayes. Dahil nanalo ang Lakers sa Nuggets, tabla na sila sa regular season series. Nasa Lakers na ang tiebreaker ngayon. Sila ang may best record pa sa Pacific Division. So kailangan lang tumabla ng Lakers sa Denver Nuggets sa standing, makukuha nila yung home court advantage. Kahit pa abutan sila ng Memphis at tumabla din sa series, nasa Lakers pa rin yung advantage ngayon or tiebreaker. Si Rui Hachimura babalik within the week base sa report ni Sham kung walang setback sa recovery niya. Si LeBron naman by March 24 i-re-evaluate kung kailan siya pwede maglaro. Sa date na to ang start ulit ng 4-game road trip ng Lakers. Sa ibang games naman, mukhang delikado pa yung Minnesota dahil naisahan sila ng New Orleans Pelicans 119-115. Ganado si Zion na mukhang interesadong magpa-trade sa offseason. 29 points, 5 rebounds at 8 assists. Hindi umubra ang pagiging free throw merchant ni Anthony Edwards na merong 29 points, 15 out of 17 sa free throw na ngayon dahil sa 2 sunod na talo ng Minnesota, 1 game behind na lang tuloy sa kanila yung Clippers. Ang Suns naman nanalo kontra sa Bulls 127-121. 41 points para kay Devin Booker, 26 points, 4 rebounds at 8 assists naman kay Kevin Durant. Nananalo talaga yung Suns kapag wala si Bill. Dahil natalo ulit yung Dallas, nakuha ng Suns yung number 10 spot dahil nasa kanila ang tiebreaker. Nakaahon din sa kahirapan si Kevin Durant. 1.5 game din ang naghihiwalay sa Suns at sa Sacramento Kings na mas mataas kasi ang division record ng Suns kontra Sacramento. May chance pang abutan ng Suns yung number 9 spot para sa home court advantage sa play-ins. Pero malayo nilang abutan yung Minnesota or hindi naman imposible, napakahirap lang dahil kailangan manalo ng Suns ng 8 or higit pang games out of 12 remaining games. Yung Minnesota sa ngayon kailangan lang nilang manalo ng at least 4 pa para masecure lang yung at least number 8 sa standing.